Sa PowerPoint nito ay dito natin italakay ang buod ng aralin ng mga nakaraang linggo. So, una, yung pinakamatandang wika ay galing sa mga Egyptian. At isang ancient Egyptian deity na manglilikha ng panalita ayon sa mga Egyptian ay galing kay Haring Tot. Sunod naman, ayon kay Fromkin V. and R. Rodman, sinasabing ang lahat ng kultura ay may kani-kanilang kwento ng pinagmulan ng wika. At doon naman sa mga taga-China, ang Son of Heaven na si Chinsu na pinanawilaan ng mga taga-China na nagbigay ng wika at kapangyarihan. Sa mga taga-Japan naman ay si Amaterasu ang manlilikha ng wika. At itong Diyos ang nagbigay ng wika sa tao ay galing sa Divine Theory or Genesis story. Sa mga Babylonians naman, ang nagbigay ng wika ayon sa kanila ay si God Nabu. Sa mga Hindu naman ay si Sarvasti. Ito nagbigay ng kapangyarihan sa wika ayon sa mga Hindu. Ito naman, walang makapagsasabi kung saan o kung paano nagsimula ang wika. Dito ayon kay Hobel 2016. Kay Edward Sapir 1949, makataong pamamaraan ng paghatid ng mga kaisipan, damdamin at mithin. Galing kay Warhol 2016 na sinusubukan ng sosyoolohiya ng wika na matuklasan kung paano mas madaling maunawaan ang istrukturang panlipunan sa pamagitan ng pag-aaral ng wika. Nagbigay din sa mga variety at varyasyon ng wika. Ito ay sosyoolohiya. Halimbawa, ang lipunan ng mga bayot o bakla ay may sariling wika na sila lamang ang makakapagsalita at nakakaunawa. Ay itong tawag sa kanila mga Bekimon. Sa talakay ni Warhol, ang sosyolinguistika ay tungkol sa investigasyon ng mga relasyon sa pagitan ng wika at lipunan na may layunin sa pag-unawa sa struktura ng wika at kung paano gumagana ang mga wika sa komunikasyon. Dito, ang micro-sociolinguistica ay pag-aaral sa wika bilang may direktang relasyon sa lipunan sa pagitan ng mga tagapagsalita ng anumang wika. Mayroong tinatawag natin na variasyon ng wika. Ito ay pagkakaiba-iba ng paraan ng paggamit sa kanilang wika. Ang sosyolinguistika naman ay nakatuon sa pagkakaiba-iba ng wika mula sa lipunan. Mapapansin natin na sa isang patalastas ng bawat kultura, kagaya ng pinagbigkas ng mga taga Mindanao sa I ay naging I. So, ang pagsalita ng I, pagbigkas naman ay maging I sa pagrinig natin. Halimbawa nito ay pera ay naging tira. Ganun. Ang geographical at social, pangunahing ugat sa pagkakaiba ng wika ayon kay Santos et al. 2012. Ang geographical naman ay pagkakaiba ng wika ang magaganap dahil sa lugar o lokasyon ng tagagamit nito. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng dialekto o wikang subordinate sa katulad ding wika, kaya tanging lamang ito sa isang tiyak na lugar o reliyon. Salik ng variasyon ng wika dahil sa posisyong panlipunan ng bawat grupo ay tawag dito ay sosyal. Ang konteksto ng pagkakaiba ng gamit ng wika dulot ng sosyal na faktor. Tawag dito ay ang sociology. Mga paraan o variety ng paggamit ng wika ay registro ng wika, argot, sosyolohiya ng wika, antropolohikong linguistika, etnolinguistika. Ang jargon, rehistro ng wika,
set ng mga salita o ekspresyon na nauunawaan ng mga grupong gumagamit nito. So, ito yung mga expression. Ang mga guro ay may mga salita na grupo lamang nila ang makakaunawa at gumawa tulad ng lesson plan. So, ibig sabihin, ito ng mga grupo ng mga tao, sa isa nila ay may tawag sa kanila at meron silang termino na kanilang mga common nilang gawain. Ang mga abogado naman ay may mga termino na sila lamang ang kakaunawa gaya sa salitang order na ibig sabihin ng kaayusan. Ang argot naman, ito ang sikreto ng wika na ginagamit ng mga grupong kinabibilangan ngunit hindi limitado ng mga magnanakaw at iba pang mga kriminal. Ito sa argot ay mga mga salita na ginagamit ng mga para hindi gaano ka sekreto. Kaibahan naman sa balbal at argot. Ang balbal ay hindi sekreto ang kahulugan. Ang argot ay espesyal na bokabularyo ng mga idioma na ginagamit sa isang partikular na grupo. So, susulian ng wika. Ayon kay Joshua Fisherman na ang proponent sa ugnayan ng wika at lipunan. Pangunahing kontribusyon ni Joshua Fisherman ay ang International Journal of the Sociology of Language. Ayon kay Fisherman ay patuloy nang gumagamit ang mga tao ng wika, pasalita, pasulat at maging nakalimbang man. Patuloy pa rin nakikipag-ugnay sa kapwa sa pamamagitan ng mga ibinahaging mga norm o ng pag-uugali. Simula pa noong 1935, nagkaroon ng probisyon sa ating konstitusyon na magkaroon ng wikang pamansa. Layunin lamang ng hangarin na ito ay magkaroon ng pagkakaugnay ng mga taong may iba-ibang sinasalitang wika para sa pagkakaunawaan. Ang linguistika na may kinalaman sa lugar ng wika sa mas malawak na konteksto ng lipunan at kultura nito. Ang tuon ng larangan na ito ay ang makahanap ng kultural na pag-unawa sa likod ng pag-uugali ng wika. Ito ay tawag na antropolohikong linguistika. Ayon ni Foley, 1997, kung ang hanap ng larang na ito ay makahanap ng kultural na pag-unawa sa likod ng pag-uugali sa wika, ay sosiolinguistika naman ay tumitingin sa wika bilang panipunang institusyon na nagdadala ng panlipunang interaksyon. Upang panatilihin ang pag-aaral ng wika bilang isang sentral na bahagi ng disiplina ng antropolohiya at upang palawakin ang konsepto ng wika na lambas sa makitid na interes sa strukturang gramatikal. Ito ang dalawang alalahanin ng antropolohiya sa wika. Ito pagka-importante talaga ito. Ang etnolinguistika naman ay ugnayan ng wika at kultura. Ayon kay Underhill, ito ay pag-aaral sa relasyon sa pagitan ng wika at komunidad. Sinasabing nga na sinasalamin ng wika ang kultura ng isang bansa. Ito ang nagsasabing pagkakalinlan ng bawat pagkat. Kung nais suriin ang kultura ay sasayan ng isang lahi, kinakailangan pag-aralan ng wika nito.